Hallelujah! Amen. Ako, medyo kinakabahan po ako sa oras na ito. Sa tingin ko po itatayo, talagang hindi mabatid ng aking nararamdaman, hindi ko kayang ipaliwanag. Lalo na ngayong wala yung ating bishop. Maaaring hinahanap niya yung ating bishop, wala yung, dahil sila po ay nandoon sa Naik, sapagkat sila po ay nagmi-mission at meron din pong gathering na ginagawa po roon. Sila po yung nakikisama, nakikisaya, at patuloy nga na ini-empower yung ating mga kapatiran doon po sa lugar ng Naik sa CSF Church. Bagamat wala ang ating bishop, wala ang ating pastora, pero kasama na naman po natin yung mabuting pastor. Amen? At walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Sabi sa John chapter 10, I am the good shepherd. Ang ating Diyos ang nag-iisang mabuting pastol. Kagaya na sinabi ni David sa Psalms 23 na sabi niya, the Lord is my shepherd. Ang ating Diyos ay ang Diyos ni Jacob, ni Abraham, at ni Isaac, at ang Diyos din ni David, at siya rin Diyos mo at Diyos natin ngayong umaga ngayon na naririto at nasa ating kalagitnaan upang tayo samahan at ingatan, gabayan at pagpalain buhat sa kanyang mga salita. Amen? At huwag nyo lang po akong tutulugan at baka ma-miss nyo ang pagpapala at ang blessing na hinanda ng Panginoon sa umagang ito. Excited po ba kayong makuha at marinig ang salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. Praise God. Talagang yan ang anak ng Diyos, laging buhay na buhay. Nakikita at nararamdaman yung pagpapala ng ating Diyos sa ating mga buhay. Hindi yung pupunta tayo sa every Sunday sa gawain ito na parang lantang gulay, lulugmo-lugmo na hindi natin magawang mag-praise and worship to the Lord. Pero ang anak ng Diyos na naniniwala at nananampalataya sa Kanya, nananatiling buhay sa Kanyang puso, ay masiglang umaawit at nagpupuri sa Kanya. Amen? Hallelujah! Praise God! Na naman yung ating pinagdadaanan, maaaring ang iba galing sa trabaho, pagod dahil sa puyat, maaaring ang iba naman na stress na sa nangyayari sa ating kapaligiran, but still, tayo ay malakas, nagagandahan, nagagwapuhan, at tunay na pinagpapala ng Panginoon. At ngayon nga po, nararamdaman natin na summer na, at ilang araw na nga lang po ay magmamahal na araw na. Mabuti pa ang araw, nagmamahal na. Pero si crush, hindi ka pa natututunang mahalin. Ay, char. Sa mga kabataang mahilig, humugot. Na talagang walang ginawa kundi na lang abangan ang kanilang mga love light na hanggang ngayon nagtatanong sa Panginoon, Lord, bakit ang aking love light ay parang summer, laging dry. Parang Coke. Kung hindi sakto, zero. Dahil sa mga taong nagmamahal. Talagang sa panahon po ngayon ay masyadong mainit na at ramdam natin ang summer, kaya napakasarap na at maaaring ang iba'y nag-iisip na tayo magkaroon ng isang outing. Pero hindi naman po talaga po pwede na ating baliwalain ng protocol na pinatutupad sa ating bayan sapagkat hindi pa naman po ganun talaga kaayos yung ating pinagdadaan ng pandemya. Kaya lang iba talagang nagbibigay naman po ng pagkakataon na ma-enjoy naman ng summer. Meron yung iba, nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, na gumagawa ng paraan upang maibsan ang init ng panahon na ating nararamdaman. Yung iba ay bumibili ng mga swimming pool na, yung plastic lang po. Di po ba? Yung iba naman po ay nagbubuhos na lang ng tubig o kaya sa batyan na lang. At yung iba naman po ay talagang dinaraos pa rin nila o ginagawa pa rin nila yung kanilang yearly na sa tuwing summer ay nag-outing at nag-excursion kasama ang mga sa buhay. At lalo nga po sa darating na ating April 1 na mahal na araw ay talagang yung iba naglalaan na ng oras at panahon. Sinet na yung kanilang time para nga po makapag-relax, makapag-unwind. Pero yung anak ng Diyos, hindi lang every mahal na araw nag-unwind. Every Sunday at every day, kailangan nag-unwind. Amen? Dahil sa nangyayari sa ating buhay, kung iyan ay hindi ka mag-unwind, hindi ka magre-relax, talaga namang ang mangyayari sa ating buhay, hindi mo na kayang ngumiti. Hindi mo na kayang mag-share ng salita ng Diyos. Hindi mo na ma-proclaim yung kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay kapag wala kang Kristo sa puso. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo nga, yung araw-araw o every Sunday mong katabi. Meron ko bang nakikitang pagbabago sa kanya? Lalo ba siyang gumaganda? Lalo ba siyang sumesexy? Lalo ba siyang payaman ng payaman? At lalo ba siyang palakas na palakas spiritually? Amen?
Dahil yan yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung hindi natin mararamdaman ang pagpapala at ang blessing ng Lord, there's something wrong sa ating buhay. Baka hindi ang Panginoon na nag-glorify sa ating buhay. Kung hindi si Lord ang nag-glorify sa ating buhay, sino ang nag-glorify sa ating mga pinagagawa? So hindi naman po ako nanguhusga. Nagpapaalala lang. Dahil minsan talaga ay nakakalimutan na natin yung dapat nating gawin o responsibility bilang isang Kristiyano, yung makapagpasalamat sa ating Diyos every morning na mayroong lakas, may bagong umaga, may bagong pag-asa, may bagong pakikibaka, may bagong pakikisama, may bagong battle. Pero sabi ng ating awitin, the battles belong to the Lord. Amen. Napakasarap isipin na yung pinagdadaanan mo, hindi mo pala laban yan. Nahihirapan ka kasi ikaw mismo ang lumalaban. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Amen. Kahit yung minamahal mo, huwag mong ipaglaban. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa pag-ibig mo na hinahanap. Yung mga minamahal mo na ayaw kang mahalin. Yung mga trabaho mo na parang apakahirap mong abutin. Mga pangarap. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Darating ang time, makakamit mo din ang mga hinahanap mo sa iyong buhay. Maaring sa ngayon, hindi mo pa nakikita. Maaring hanggang ngayon ay malabo pa ang mga pinapangarap mo na makamit dahil sa ating mga pinagdadaanan at nakikita at nararanasan sa buhay. Subalit, in perfect time, in God's time, in appointed time, ang lahat ng ito'y mangyayari according sa will ng Panginoon. At naniniwala po ako diyan. Naniniwala po ba kayo na mangyayari ang mga ninanais nyo at hinahanap nyo sa ating Diyos na buhay? Dahil kung hindi ito mangyayari, baka sabihin mo hanggang ngayon, patay pa ang Diyos. At sasabihin mo, mayroong Pasko ng pagkabuhay. Maaring namatay ang Panginoon noong panahon na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin upang lahat tayo maligtas. But after na siya ay nabuhay na muli, hindi na siya namamatay na dapat natin ginugunita ng karamihan ay every year ginugunita, patay ang Panginoon. Huwag kang maliligo, baka masagi mo. Huwag kang kakain, baka makain mo ang Panginoon. Yan yung kasabihan ng matatanda. O huwag kang maglalaro, baka matapakan mo ang Panginoon dahil patay nakahiga. So, ito yung mga superstitious belief na pinamana sa atin ng saling lahi na hindi naman talaga walang katibayan na talaga nga po ang Panginoon na natiling patay. Dahil ang ating Diyos minsan lang namatay at siya namuhay na muli at magbabalik sa panahon na kung saan lahat tayo sama-sama. Kaya yung mga katabi mo, kapatid, konting tiis-tiisan mo lang. Yan din yung makakasama mo sa langit. Amen? Konting tiis-tiis lang. Ngayon pa lang umpisahan mo na yung pagtitiis. Dahil sa langit, yan pa rin yung makakasama. Makatanda mo yung katabi mo yan, yung mukhang yan. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Yan, nagagandahan. Tayo din na magkikita sa final. Kung tayo'y mananatiling tapat sa ating nga pong pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, ay ating pagbulayan ang isa nga pong nakakatuwang istorya na aking nakita dito sa Biblia. Na para sa akin, dahil ako po ay masayahing tao, hindi halata, dahil may nakita po ako dito sa Biblia na makakapagbigay sa atin ng motivation, encouragement, inspiration, at empower sa ating mga spiritual life, maging financial, emotional, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay, buhat dito sa istorya na ating mababasa, dito sa John chapter 6, verse 9. Nandiyan po ba kayo? Amen. Malakas po ba boses ko? Amen. Ayan, may nadidinig niyo po ako. Dahil yung katabi niyo nakakatulog, nakita ko kayo. Nandito ako. Kaya pag lumalakas ang boses ko, siguradong magigising kayo. Kung meron mga Biblia, meron po ba kayong kayamanan? Mawala na ang lahat ng bagay sa mundong ito. Huwag niyo lang po iwawala ang Biblia at ang mga salita ng Diyos sa puso mo. Amen? Mas marami nga pong Biblia, mas maganda dahil may iba't ibang translation. Huwag lang yung sarili mong translation ng Biblia. Mahalaga nga po ay unahin natin makabili tayo ng ating sariling kayamanan. Kung nakakabili tayo ng mga sasakyan, tahanan, mga nakapagbukas tayo ng negosyo, why hindi natin unahing makabili ng Biblia? Huwag lang tayong umasa sa free. So meron talaga mga pinamimigay na free, libreng-libre. So pagka meron naman mga time na kailangan natin magbayad tayo. Sa panahon ngayon, wala nang free. Ang libre lang ngayon, mangarap. Di po ba? Libre lang mangarap. Pero pagka may mga
bagay na dapat talagang bayaran, bayaran na natin. Amen? Huwag na natin pagtagalin, lalo na pagka sa Biblia. Andiyan po ba kayo? Nananahimik na kayo. No? Pagka hindi pa po ako nakakapag-umpisa, tahimik na kayo. Hindi naman po ako nagagalit. Ako pinagpapaalala lang. Sa John chapter 6, verse 9, tayong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, we glorify your name, Panginoon. Patuloy nga po, we acknowledge your Holy Spirit in the midst of us, O God. Tunay nga po, Lord, na pinasusuko namin ang aming buhay at aming puso, aming isipan, lahat ng mayroon kami, maging ang aming mga kasalanan, O Lord, na nagiging hadlang upang hindi ka malayang makakilos, mangusap, at hindi ka namin maranasan sa umagang ito, O Lord, aming sinusuko. Nagpapakababa po kami at humihingi ng kapatawaran, O Lord, pagkadalisayin mo ang aming puso, aming isipan, upang maging banal mong tahanan sa umagang ito, at maging karapat dapat kami sa iyong harapan, upang mahigit naming makita at maranasan ng pagkilos mo, ang iyong kapangyarihan at ang mga salita, O Lord, na aming magagamit sa pang-araw-araw naming pamumuhay, pakikibakap at pananampalataya bilang isang Kristiyano. Sa umagang ito, O Lord, gamitin mo ang iyong mga salita upang makonvert sa lahat ng uri ng pangangailangan ng bawat isa sa amin na narito. Kung kailangan nila ng kagalingan, kung kailangan nila ng emotional comfort, kung kailangan nila spiritual, O Lord, na lumakas, kung kailangan nila, O God, ng mga pananalapi, hayaan mo, O Lord, na ang mga salitang ito, Panginoon, namin madidinig at pag-aaralan ay patuloy na maging channel of blessing sa bawat sa amin, O Diyos. Kaya sa umagang ito, O Lord, patuloy kami, O Lord, lumalapit sa iyo, nagsusumamo at humihingi na yung grasya. At O Lord, nilalapit ko ang aking sarili, gamitin mo lamang ako bilang tungtungan na yung mga paa, gamitin mo ako bilang yung instrumento, O Lord, sa umagang ito, ikaw ang aming maging mabuting guro, tagapagturo, at tagapagsalita sa umagang ito. Let your will, in your way, in your wisdom, will done in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So basahin na po natin dito sa John chapter 6 verse 9. Kung makikita po natin, meron po ba kayong mga Biblia? Narito po sa sa ating Biblia ang pag-aaralan, na sabi nga po dito sa John chapter 6 verse 9. May isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda, pero kakasya ba ito sa dami ng tao? Maaring alam niyo na po ang istoryang ito kung saan ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000 kalalakihan ang binilang. Hindi pa kasama rito yung mga bata at mga kababaihang malakas kumain na may take out pa. Joke lang. Pero pagka ganyan talaga, pagka magulang, pagkatapos ng kainan, teka lang, sister, pastor, pagbabalot ko lang si husband, si brother husband, si sister, balutin mo ng iyong, yan ang ating mga awitin, pagkatapos ng kainan. Ganyan ang pagpapala ng Panginoon. Umaapaw, amen? Na pagka talagang may kainan, hindi nawawala ang take-out dahil ang mga magulang ay nagmamahal sa kanilang mga anak. Kaya kahit kakahiyaman, talagang inuunang magbalot para sa mga mahal sa buhay. Dahil ganyan ang magulang. Amen? Tinatanggap yung sasabihin ng ibang tao para sa kapakanan ng kanyang mga anak at mahal sa buhay. Kaya dito, binanggit yung 5,000 kalalakihan lang yung kinakain. Dahil talaga namang sa panahon ng ating Panginoon, ay hindi naman po talaga ganoon. Binibigyan ng kahalagahan ang mga kababaihan. Pero sa panahon po natin ngayon, almost the same. Hindi naman po tayo masyadong mahigpit na ipinagbabawal ng babae tumayo, kailangan ay ang mga pananamit natin ay ayos. So ito yung mga rules and regulation lang na pinatutupad ng church. Pero sa panahon po natin ngayon, dahil by the grace of God, malaya kang gawin ang nais mong gawin na naaayon sa kalooban naman ng Panginoon. Pagka medyo lampas na at iba na ang yung nilalakaran, nandun yung ating mga pastor at mga spiritual leaders, mentor, na sasuggest sa atin at bibigay ng mga advice sa mga bagay na dapat nating gawin. So sa panahon ng Panginoon, siya'y nagpakain ng 5,000 katao. At ito ang pangalawa sa pinakamagandang himala na ginawa ng Panginoon, maliban doon sa last time na aking mininsahe na about the water turned into a wine. Ito yung pangalawa ding, ito yung pangalawang himala na ginawa ng Panginoon maliban sa pagpapagaling, at panggagamot niya at bumuhay ng mga patay. Ito yung isang himala na record sa Biblia
na talaga nakapagbibigay ng encouragement, motivation, lalo na sa ating nga pong tema this year. Yung ating increase, spiritual increase, emotional increase, at financial increase na hinahangad ng bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng breakthrough. Ito yung ating supernatural increase, ang ating tema this year. Kaya dito nga po makikita natin yung ating tema na laging binabanggit ng ating bishop at ng ating pastora about dito sa batang ito na nagkaloob ng kanyang lunch bag. Maaring ang batang ito ay excited mag-outing. Kasi summer na. Siguro nasa isip ko ay, ito sa akin pananaw, siguro siya nagpaplanong mag-outing pero hindi niya akalain na biglang dadagsa ang 5,000 katao at ngayon, crowded na. Kung hindi may pandemya, siguro kanya-kanyang takbo to. Kung ito yung nasa panahon natin ngayon, na nandoon siya sa kasiyahan marahil sa paliligo, ay biglang darating ang 5,000 o higit pang katao na sumusunod sa Panginoon. Kaya dito po ay may mga bagay tayong makikita buhat sa 5 isda at sa 5 tinapay at sa 2 isda. At pinamagatan ko nga po itong little is much when God is in it. Sabi mo nga sa sarili mo, pakisabi nga po. Sabay-sabay tayo. Little is much when God is in it. Yan. Mahalaga na ang Panginoon ay nasa sa iyo, nasa sa atin, at sumasa atin palagi. Kahit na sabihin mo sa panahon ng kawalan, sa panahon ng pandemya, sa panahon ng kung sitwasyon na meron ka, mahalaga ang Diyos ay nasa sa iyo. At kung ito'y nasa sa iyo, lahat ng bagay ay magiging magaan buhat sa tulong ng Panginoon na pinagkakaloob sa atin. Amen? At meron nga po ako ditong 3 bagay na nakita at matututunan ng 3 things we can learn about 5 loaves and 2 fishes. Ayan, yung 3 bagay. At ang una nga po nating makikita dito, never judge your problem in the light of your resources. Nakapost na po, babasahin na lang at kokopyahin sa mga nagsusulat. Talagang napakabait ngayon sa panahon po natin ngayon, ginagawang tamad na yung mga tao. Sorry to say and sad to say. Pero ito naman po yung ginagawa natin para doon sa mga tao walang dalang Biblia. At higit sa lahat doon sa mga nagte-take note, meron silang naisusulat. Pero nung panahon po talaga, at wala na po talagang, tawag dito, PowerPoint. Noon po ay power paper ang gamit lang. Talaga magtitiyagang magsusulat si Tita Reggie para lang isulat yung kanyang PowerPoint. Na sa Manila paper, susulat yung kanyang outline para lang makasunod tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Pero ngayon, napaka-alwan na. Very high-tech na. High-tech na. Amen? Kaya sabi po dun sa number 1, never judge your problem in the light of your own resources. Sabi ng ng John chapter 6 verse 7 to 9. Babasahin ko po. Tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwang sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin kahit tigko-konti sa bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero, kakasya ba naman ito sa dami ng taong ito? Never judge your problem in the light of your own resources. Marahil sa ating buhay, malimit, ganito po tayo. Na hindi natin magawang kumilos, gumalaw, hindi natin malimit, kayang magbigay o magpatawad dahil may mga bagay na humahadlang sa atin. At lalo na kung paano natin tinitingnan yung ating mga sitwasyon, lalo na sa panahon ngayon. Parang napakahirap magbigay sa Panginoon sapagkat alam mo na malaki ang iyong pangangailangan para sa iyong pamilya. At sasabihin mo, ang kukunti-kunti na nga nito, ibibigay ko pa sa church. Wala na nga akong oras para makapagbayad ng aking
ang mga utang at mga loans dahil naririyan na sila every Sunday, every month na dapat bayaran mga bill na sunod-sunod na. Ngayon naniningil na ang Meralco. Kaya every Sunday ka, imbes na magpahinga at at sumamba sa Panginoon, ginagawa pa po natin na ay magtrabaho. Hindi ko naman po minamasama. Subalit minsan sa sobrang workaholic natin, napapabayaan na natin ang ating spiritual dahil meron tayong mga bagay na inaasam at gusto natin makatagpo at matugunan ang ating lahat ng pangangailangan. Dahil sabi nga pula din dito, sinasabi natin, we always judge our problem in the light of our own resources. Sabi ni Andres, kakasya ba naman itong limang tinapay sa dalawang isda sa 5,000 katao? Well, it's true. Totoo po ito. Si Andres, o si Andrew, ay magaling sa mathematics. Siyempre naman, kitang-kita naman po natin, 5 lang yung tinapay, ang daming tao, magkakasya ba naman ito? Pero yung kanyang calculation ay base sa kanyang nakikita at nararamdaman. At base sa kanyang experience sa buhay. Kaya madali niya sabihin sa kanyang sarili, kulang ito, hindi kakasya to, lalo na kung makakasama nyo sa pagkainan ay yung aking panganay. Kulang na kulang talaga to. At kung ako pang makakasama nyo, yung 5 tinapay, nag-aagawan pa po kami niyan. Dahil matakaw din ako sa tinapay. Pero kaya sasabihin ni Andrew, kulang to Lord sa 5,000 katao. Kahit nga yung 5 buwang sahod, hindi makakasapat sa tig-isa na papakain natin sa kanila. Yung nakikita niya, literally, na tinapay at isda, talagang hindi magkakasya sa dami ng tao. Dahil ganito tayo tumingin minsan sa ating buhay. Hindi ako makapaglingkod sa Panginoon kasi wala akong gift. Hindi ako makakapagbigay sa Lord kasi wala na lang akong trabaho. Hindi ako makakasamba kasi ang dami kong gawain sa tahanan. Hindi ako makakapaghayo dahil may bata akong aalagaan. Hindi na ako makagagawa na kagaya ng ginagawa ko noon dahil marami na akong mga responsibility na gagawin. Aminin ko po sa inyo at sasabihin sa inyo na paulit-ulit lahat ng bagay kapag gusto mo, may paraan. Pagka ayaw mo, may dahilan tayo. Kaya kahit napakaliit ng dahilan, kapag ayaw mo, hindi ka tutugon sa isang panawagan at sa mga bagay na dapat mong gawin na nararapat sa iyong buhay. Katulad ni Andres, katulad ni Andrew. Napakaliit ng kanyang pananalig at pananampalataya sapagkat nakikita niya talaga na hindi kakasya po ito. Hindi kakasya ito. Hindi lang ito dito nangyari sa New Testament, maging sa Old Testament ay nangyari po dito at mababasa natin ito sa 2 King chapter 4, verse 1 to 4, kung saan ang babae na yung ating laging nadidinig every Sunday, sabi ko bakit yung mensahe ko ay lagi na lang nababanggit every Sunday. Siguro marahil ito talaga ay connection sa ating pag-aaral. Kung babasahin po natin sa 2 King chapter 4, verse 1 to 4, kung saan nandoon to sa istorya ng babaeng balo. Na laging sinabi nga po ni Tita Richie last week, na sabi nga po doon yung kanyang anak ay kinukuha na ng mangungutang o na pinagkakautangan nila. Ito yung ating mababasa rito sa 2 King chapter 4 verse 1 to 4. Sabi po dito, may isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na inyong lingkod. At alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumarating para kunin ang 2 naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Talaga makikita po natin dito kahit Kristiyano na. May utang? Ano po ba? Sino ang walang utang? Taas ang kamay. Wala. Praise God, salamat. Ang taong walang utang, ay hindi ko naman po minamasama kasi kahit kay Lord may utang na loob tayo eh. Di po ba? Kaya lahat tayo may utang. Amen. Dito kahit Kristiyano na talagang dumarating sa buhay natin, sa point natin na talagang dumarating yung, kaya ko lang po ito sinabing utang, marahil sa aking pananaw,
Ewan ko kung kayo mag-agree, nagiging utang ang perang hiniram kapag hindi mo nabayaran. Tama po ba? Pero kung ito hiniram mo lang at kaya mong bayaran, hiniram mo lang, pero hindi ito utang. Nagiging utang ito pag hindi mo na kayang bayaran. Maaring nanghiram ka lang, nagipit ka lang, pero kung babayaran mo to, hiniram mo lang. Babalik ka lang. Ang problema, doon sa mga taong nanghihiram, once na napahiram mo na, dumating na yung itinipan niya o ang sahod, yung perang nasa kanya, ayaw nang ibigay. Nanghihinayang pero hindi niya alam, ginastos niya na yung pera. Di po ba? Kaya tuloy yung tao na pinagkakautangan, naniningil na. Kung hindi naman po tayo talaga makakabayad sa ating pinagkautangan, tapatin mo na. Kaysa ikaw ay hindi makatulog kaisip, ay na, dadating na ang due date, paano ko kaya babayaran ng aking utang? Kaysa magtago ka, umiwas ka, hindi ka sumamba dahil ang pinagkakautangan mo ay nasa loob ng church, magtapat ka na sa kapatid mo, sa ka-church mo na sabihin mo, kapatid, hindi ako makakabayad, pwede ba next month na lang, sa susunod na buwan na lang? At least na-release mo na yung pag-aalala mo, makakatulog ka na kaysa umiwas ka tumago ng tago. Kaso yung pinagkautangan mo naman ang hindi makakatulog, hindi nakabayad, inilalaan ko pa naman ito sa aking mga bayarin. O at least nakatulog ka. Di mo ba? Natural po talaga sa isang Kristiyano na nagkakautang. Amen? Huwag naman po sana humangtong na merong hihilahin. Yung ginagawa ng mga Bombay dyan o mangungutang talaga na sobra naman na ang kaluluwa yata'y ibinauna. Sorry for the word. Talagang wala ng puso. Nakakaawa po talaga yung mga taong ganito. Yung parang ang kayamanan na lang. Sinasalang-alang ang kayamanan. Ang relasyon, makuha lang yung kayamanan. Kung sino po yun, bato-bato sa langit ay buti nga sa iyo. Amen. Sa verse 3, sinabi po dito, sinabi ni Eliseo, sa verse 2, sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang maitutulong ko sa inyo? Sabihin mo sa akin, ano ang meron ka sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po. Ayan, ito yung marimit nating reason. Pagka may pangangailangan tayo o may hinihingi, may announcement sa church, mayroong mga contribution, ang lagi nating sagot? Wala po. Wala po. Pero ang sabi niya, ang linaw niya dito na sinabi, wala po, maliban lang sa kakaunting langes na nasa lalagyan. Sasabihin natin, sabihin ni Pastor, magkakaroon tayo ng expanding ng ating church, bubuksan natin. Ang iba sa atin, tahimik na. Hindi naman po ako nananawagan. Example ko lang po ito, Hindi ko naman po kayo pinupuwersa. Hindi po namin ginagawang pinupuwersa o sinasabi ito para batuhin at gamitin ng pulpito para sa inyo. Pero sinasabi ko po ito dahil ito yung mensahe ng Panginoon. Nasabi nga natin minsan, ay sinasabi ng ating bishop, magpapagawa tayo ng church, papalawakin natin, ang sagot natin, wala po. Wala po akong pera. Ang liit-liit na nga na kinikita ko, kulang pa. Magkano ang pera mo? 100. O di meron, may pera. Amen? Hindi natin sasabihin laging wala. Huwag tayong daing ng wala. May mga Kristiyano tayo, laging daing ng daing. Daing ng daing. Wala nang ginawa na parang bang walang Kristo sa buhay. Na parang walang ginagawang pagbabago ang Diyos sa kanyang buhay. Na laging nakadaing. Laging ang reason natin, wala po. Sana hindi po ikaw to. Sabi mo kapatid mo, kapatid. Hindi ikaw yon. Yung katabi mo sa kabila yon. Kasi minsan talaga po ginagawa po natin ito kasi tayo ay dinideceive ni Satan. Sinasabi niya, huwag kang magbigay, huwag kang magbigay. Huwag kang magbigay. Uubusin lang niya ni pastor, ibubulsa lang niya yan. Pag nakinig tayo kay Satan, dahil tinitingnan natin yung ating small resources, pag tayo nakinig kay Satan, walang mangyayaring breakthrough sa ating financial. Walang mangyayaring pagpapala kung ang kamay mo laging nakatikom at ikay laging nagmamaramot. Alam niyo po ba, sa isang Discovery Channel, kung kayo nanonood ng Animal Planet, mayroong isang nanguhuli, naalala ko lang po ito, nanguhuli ng mga, may mga hunter na nanguhuli ng mga unggoy. Unggoy. Monkey, chimpanzee, malimit po ang hinuhuli nila. Alam niyo po ba ang ginagamit nilang pain ay yung
buko ng niyog o niyog, yung buko. At ang ginagawa po nila dito, binubuksan po nila yung buko na kung saan ay kasyang-kasya lang yung kamay ng chimpanzee. Kasyang-kasya lang doon sa butas ng buko ng niyog. At once na natalupan at nabuksan, ilalagay ito doon kung saan maraming kawan ng chimpanzee. Ngayon nga po, pag pumunta na doon ng chimpanzee, dudukutin ng chimpanzee yung niyog. Ay, nakikinig sila. Ang dami nakikinig, oh. Alam mo ang gagawin ng chimpanzee? Dudukutin unti-unti yung laman ng niyog. Siyempre, sa panahon ngayon, mainit. Ang sarap kumain ng buko, di po ba? Tignan mo yung katabi mo kung chimpanzee rin. No, hindi naman. Gawa yan ng Diyos. Amen? Magaganda at pogi yan. Alam niyo po ba na dinudukot to unti-unti? Pag nakita niyang masarap na at napapasarap na itong unggoy, once na ipinasok ng kamay ng unggoy sa loob ng niyog, lalabas na ang hunter at hahabulin ang chimpanzee. At alam niyo ba yung chimpanzee, ano nangyari? Hindi siya makatakbo. Alam niyo kung bakit? Kasi dala-dala niya yung niyog. Yung kamay niya kasi po, pag nakuha niya yung pagkain sa loob ng niyog, yung kamay niya nakatikom. Ngayon, hindi makabukas kasi po pipilitin niyang ibukas. Pag nakaganto pong ating kamay, maluwag na ipapasok sa butas ng niyog. Once na iniko mo ang kamay mo, lumalaki po ba? Di po ba? So ngayon, mahirap nang lumabas ang kamay mo sa butas ng niyog. Kaya po, mayroong kabigatan ang niyog, kaya hindi makatakbo at makausad ng husto ang unggoy at siya nahuhuli at natatarap hanggang siya mapahamak. Minsan, ikaw rin yun at ako. Dahil ayaw mong magbigay, ayaw mong magpatawad, ayaw mong kumilos, ayaw mong gumawa sa paggawain ng Panginoon, kung ano yung pinagagawa sa iyo, nahuhuli tayo ng kaaway. Minsan ikaw at ako ito. Mahihirapan tayong tumakbo hanggang mahuli tayo ng hunter at tayo mapahamak at kulong dahil ayaw nating ibukas ang ating mga kamay upang malaya tayo makakilos at makagalaw. Yung iba nga, ayan, tinatamaan na, nagbubukas na ng wallet. Salamat sa Diyos. Amen. Dahil ayaw nilang mapahirapan at masaktan ang kanyang buhay, pananampalataya. So sometimes sa buhay natin, kailangan maging malaya tayong mag-isip. Learn to see things from different perspective. Never limit yourself to just one point of view. Minsan nakikita mo sa buhay mo, talagang wala. Minsan dumating sa buhay mo, ang liit ng resources mo. Pero tingnan natin in different kind of perspective. Huwag mong tingnan sa isang anggulo lang. Tingnan mo sa iba't ibang uri ng anggulo, makikita mo ang gulo-gulo. Tama po ba? Dahil marami kang naiisip at nakikita. Huwag mong ipasok ang isipan mo sa isang perspective lang. Alam mo sa ngayon, wala ka, pero sabi nga po rito sa ating first point, never judge your problem in the light of your own resources. Huwag tayong maging si Andrew, huwag tayong maging si Philip, na para bang ang sabi ng Panginoon, ang daming tao, ang daming nagugutom, pero sabi ng Panginoon sa Mark chapter 14, sa Mark chapter 14 verse 30, nasabi ng Panginoon, kayo ang magpakain sa kaniya. Ang sabi sa Mark chapter 6 verse 37, sabi, pero sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpakain sa kanila. Pero sila Andrew, daig pa ng bata. Buti pa yung bata, may lunchbox na dala-dala ang mga disipulo at yung mga 5,000 katao walang dalang pagkain. Kaya never judge your problem in the light of your own resources. Minsan nga sa buhay nga na aking nakita at ako'y na-amaze sa isang istorya doon nga po sa Jessica Soho po ata rito na mag-asawa na dumaan sa paghihirap ng kanilang buhay ay meron lang silang isang rep at 20 pesos. Alam niyo po ang ginawa ng mag-asawang ito? Dahil yun lang ang kanilang pera, biruin niyo po ba na ang naisipan nilang gumawa ay bumili ng plastic ng yelo? At nang ito'y ginawa nilang yelo, siyempre nakagawa sila ng 20 pieces na yelo. At inabenta ng 5 piso, magkano ang 20 pesos na 20 pieces na yelo sa 5 piso? Wow, ang gagaling, basta money matter, ang tatalino.
Naging 100. Alam niyo po ang ginawa ng mag-asawang ito? Nag-invento sila ng panibagong business. Ano tanong business to? Ice candy. At alam niyo po ba, yung ice candy yun, lumaganap na sa kanilang lugar. At kumikita po sila ng mahigit 1 milyon sa isang buwan. Just imagine, a little resources become much when God is in it. Amen? At ang pangalawa po natin makikita rito, put yourself in position for God to do something big. Put yourself into the position to do God something big. Ayan, to do something big. Ilagay mo yung sarili mo. Ilagay mo katulad ng batang ito. Naniniwala ko ang batang ito ay katabi lang ng Panginoon. Nung nangangaral ang Diyos at siya hinahabol ng mga tao, ang batang ito isa rin sa mga nakikihabol at siya nasa tabi ng Panginoon. At nung nangailangan ng Diyos, hindi siya nag-atubili o hindi siya nagdalawang isip na ibigay kung ano ang meron siya. Ibinigay niya ang lahat ng bagay na meron siya dahil alam niya naghahanap ng pagkain sa Panginoon na ipapakain sa mga taong sumusunod. Kaya sabi ko nga po dito sa aking outline, always make yourself available for God ministry, for His kingdom, for His purpose, for His church, for His plan, for His goal, and for His people. Ikaw at ako ay malaki ang gampanin sa mga taong tinatawag ng Diyos. Yung makita ka lang ng ating pastor at ng ating Diyos every Sunday na nakaupo dyan sa upuan mo yan, napakalaki na ng impact niyan. At magagawa niyan para sa kinabukasan ng iyong buhay. O maging sa iyong pamilya. O sa mga layunin pa na nais gawin ng Panginoon sa ating buhay. Katulad nga ng batang ito, na ibinigay ang kanyang lunchbox, nag-iisang pagkain na maaari kakainin na niya, subalit dahil nangailangan ng Panginoon, willing siyang magbigay ng kung ano ang mayroon siya. Hallelujah! Lahat ng willing nga ay magsabi ng Amen! Amen. Willing na tumulong at gumawa sa gawain ng Panginoon. Amen! Kitang-kita natin ang batang ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, the kingdom of God ay nasa mga bata. Dahil andun ang kanilang bukas palad at ang kanilang pusong mapagbigay. Kaya nung tayo mga bata pa, lagi tinuturo ng matatanda sa atin, maging mabait at mapagbigay sa iyong kapwa. Kaya sa church, lagi din po itinuturo sa atin na maging mapagpatawad, mapagbigay, mapagmahal sa ating mga kapwa at lalo na sa ating mga pastor at mga lingkod ng Diyos. At sa magayon din sa inyong mga katabi, huwag mo lang mamahalin ang mga taong nagmamahal sa iyo. Dahil maaari kang sakta ng mga taong nagmamahal sa iyo. Pero yung mga taong hindi ka minamahal, pero mahal mo, mamahalin ka rin yan balang araw. At lalong higit lahat sa lahat, mamahalin ka ng Diyos. Amen? Dahil natututo kang magmahal. Kung makikita natin yung kabutihang loob ng batang ito, katulad ng puso ni King David, at ito'y mababasa ni King David sa 1 King chapter 3, verse 7 to 40. Wag na po natin basahin, alam na po natin ang istoryang ito, na kung saan na ang isang haring ito ay naging hari sa kanyang murang isipan. Teenager pa lang. Teenager na sabi niya, Lord, paano ko pamumulungan ng buong sanlibutabong mga taong ito? At sapagkat ako'y bata lamang, kulang ako sa kaalaman at karunungan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, anak, ano ba ang nais mong gawin ko sa iyo? Ano po ang sinabi ni King David? Ni King Solomon, ni King Solomon, ang sabi niya, Lord, I want knowledge and wisdom how to govern these people of you. Bigyan mo ko ng karunungan at kaalaman upang magkaroon ng katiwasayan ang pagpili ng masama at mabuti. Dapat maging ganito yung puso natin na kung sa panahon ng kawalan, humingi tayo sa Panginoon, Lord, gusto kong magbigay, gusto kong tumulong, gusto kong magpatawad, pero bigyan mo ako ng kalakasan, bigyan mo ako ng resources, bigyan mo ako lahat ng bagay na nais kong gawin at ibibigay ko sa iyo. Ewan ko kung sinong Diyos ang hindi malubag ang kalooban at ibigay ang lahat ng gusto na ninanais mo sa iyong buhay. Kung magiging puso natin, ang puso ng batang ito maging si Haring Solomon. Ano po ang nangyari kay Haring Solomon? Alam po natin ang istorya, di po ba? Siya'y pinagpala at siya sa pinaka matalinong taong namuhay
sa balat ng mundo. At siya rin ang isa sa pinakamayaman sa panahon niya. At maaaring kung meron ng Facebook, Twitter account at ano-anong mga account ang pwede niyang lagyan, siguro na marami niya nang ipinost doon. At sabi niya, ito lang yung kakain pala, selfie muna ako. Post ko lang, update ko lang ang status ko. Dahil ang yaman na niya, papakita niya yung kanyang mga ari-arian. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi yun ang ninais ng Diyos sa kanyang buhay. Ang nais na Panginoon, maging halimbawa siya sa pagbibigay. Amen? Dahil ang nais ng Diyos, nais ba talaga ng Diyos na tayo pagpalain? Naniniwala po ba kayo doon? Nais ba talaga ng Diyos na tayo pagyamanin? Parang sasabihin po kasi natin, minsan parang hindi nakakapaniwala na nais ng Diyos na tayo pagpalain at i-bless. Nais ng Diyos na tayo ay i-bless. Nais niya na tayo'y gawing mayaman in all aspect ng ating buhay. Minsan sa tanong natin, God wants you to be rich. Ang katunayan, babasahin natin, sabay-sabay natin buklatin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Nang sabi po dito, for ye know the grace of our Lord God, Jesus Christ, that through He was rich, yet for your sake, He became poor, that ye, through His poverty, might be rich. Sa Tagalog po, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman ngayon, may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Sino ang mayaman? Parang sa ngayon, hindi nyo pa po nakikita. Pero sabi ng Panginoon, siya nagpakahirap para yumaman ka. Will ba ng Panginoon talaga na yumaman tayo? Yes! Will ng Panginoon na tayo yumaman at pagyamanin in all aspect of our life. Subalit may pinagagawa din siya sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ang sabi niya doon, magagawa ng Diyos na ika'y pagyamanin, higit pa sa iyong hinihiling at hinihingi upang mayroon kang magawa at pagtulong sa mga mabubuting gawa. Pinagyayaman tayo ng Panginoon at pinagpapala dahil ang nais ng Diyos, maging pagpapala ka rin sa iba. Ang problema po minsan sa ating buhay, pag yumaman na tayo, nagiging greedy na tayo. Nagiging sakim na tayo. Sorry for the word, sorry to say. Nagiging sakim tayo, nagagahama tayo na ang gusto natin, yumaman pa na yumaman. Ayaw nating ibigay yung para sa Diyos. Minsan ang problema natin, pag yumaman na tayo, nagiging sakim tayo, nagiging maramo tayo, nagiging mataas tayo, nagiging mayabang tayo. Sorry for the word. Lalo na pagka meron ka na ng luxury ship, meron ka na dyang kotse, sasakyan, magarang bahay, parang ang damot-damot na natin. Hindi na makapag-Bible study sa loob ng inyong tahanan. Lagi mo na lang itinataas ang inyong tahanan. Lagi mo na lang pinopost ang inyong mga sasakyan, ang iyong karaniningan, ang iyong kagalingan, mga talent. Dahil pagka pinagkalooban ka ng mga bagay na nais mo, nagiging mayabang na tayo. Sorry to say and sad to say. Hindi ko po kayo kinokondemn. Sinasabi ko lang po yung tunay na nangyayari. Dahil nga po, ang nais ng Panginoon, kung yumaman tayo, stay humble. Amen? Stay humble. Maging mapagkumbaba. Hindi kailangan nakikita yung kayamanan sa magarang pananamit tulad nito. Makita ka lang na nakakain ng 3 beses. Alam niyo ba ang tunay na mayaman? Sa kabila ng kawalan, nakukuhang makangiti. Tingnan mo yung katabi mo kung nakakangiti. Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, masayang-masaya pa rin siya. Sa kabila ng anumang bagay na meron siya, nakukuha niyang magpuri sa Panginoon. Na itataas niya yung kanyang kamay. Yun ang tinatawag na tunay na blessed. Amen? Then, papalo na lang yung material blessing. So, mangyayari to sa ating buhay kung magiging willing tayo sa pagsunod sa atin. Hindi nangyayari sa ating buhay ang mga plano kasi small things will distract us. Hindi nangyayari to kasi sa maliit na bagay, yung wala ka nagdi-distract tayo. Small things will distract us. Never let small thing distract you.
Huwag mong hayaan na kung ano yung meron ka, ang siyang sisira sa mga pangarap mo, ang siyang wawasak ng mga nais mo sa buhay. At ang mga bagay na ito, ang hahadlang upang hindi ka makapaglingkod, hindi ka magamit ng Panginoon, na hindi ka maging pagpapala sa ibang tao. Huwag mong hayaan. Amen? Sometimes minsan pag yumayaman na tayo, o meron tayong mga goals sa ating buhay, hindi maiwasan yung may mga taong naninira sa atin. Katulad ni Peter, sabi ng Panginoon, merong batang nabigay ng kanyang lunchbox, ibinigay niya sa Panginoon at sasabihin ni Andrew, na sabi niya, kakasya ba to? Kukunti-kunti na, lit-lit naman na binigay mo. Baka pinagtawanan pa siya dahil ibinigay niya yung kanyang lunchbox. May mga tao talagang sisira at naiinggit sa iyo. Kaya tanda mo to, kapatid, tanda mo to. Nasabi nga po, kung may naiinggit sa iyo, hayaan mo sila. Kung may naninira sa iyo, huwag mong intindihin sila. Kung mayroong mga taong pumipigil sa iyo mga plano, huwag kang magpa-distract. Hayaan mo lang sila. Hayaan mo sila. Stay focused to your goal. Sapagkat darating ang araw at panahon, makikita mo malayo na ang iyong nararating. At pag nagkita kayo, darating ang araw, makikita mo sa iyong buhay na ikay pinagpapala na ng Diyos, ikay punong-puno na ng blessing, basta lang siya nandun pa rin at nananatiling naninira at naiinggit pa rin sa iba. Hayaan mo lang, don't distract into small thing para hindi mo makuha ang pagpapala na hinanda sa iyo ng Panginoon. At ang pangatlo, accept God's invitation to participate. Accept God's invitation to participate. Miracle happen because all of them are willing to cooperate for God what's commanded to them. Sapagkat ang miracle ay nangyari dahil sa pakikipag-cooperate ng bawat isa sa kanila. Mayroong isang batang nagdala ng kanilang lunchbox, and then ibinigay sa Diyos, sa apostol, hindi pa sa Panginoon, ibinigay sa mga apostol, and then ang apostol ibinigay sa Diyos. Kaya nung nasa Panginoon na ang lunchbox na ito, ang sabi ng command ng Panginoon, paupuin mo sila ng tagpi-50 at tagwa 100. Sumunod po ba ang congregation? Aba, kung ikay gutom na gutom, 3 araw ng palakad-lakad, meron ka pa kaya lakas na sumunod, sigurado iritang-irita ka na galit ka na. Pero dahil sa pakikipag-operate ng mga taong ito, dahil si Jesus ang nagsalita sa kanila, hindi sila nagdalawang isip na sumunod. Kahit sila'y pagod, kahit sila'y gutom, kahit naiirita, anumang sitwasyon na meron siya, pero dahil sinabi ng Diyos, sumunod sila. Kaya ano po ang nangyari? Lahat sila ay willing makipag-cooperate sa pinagagawa ng Diyos, and miracle happened. Ang 5 tinapay at ang 2 isda ay dumami at nabusog at kumain ang lahat ng naroroon. Miracle happens sa ating buhay, sa loob ng church, sa loob ng ating tahanan, kung ang lahat sa atin ay nakikiisa at nakikooperate sa pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Minsan itong gawain ito, akala natin gawain lang ito ng mga leaders, gawain lang ito ng mga apostol, gawain lang ito ng mga pastor. No, ito'y gawain nating lahat. Hindi magkakaroon ng miracle sa ating buhay sa loob ng church na ito kung mayroong 1, 2, 10, 150, hanggang 1,000 katao na hindi willing makioperate sa pinagagawa ng Panginoon. Maging sa ating tahanan, hindi malaya makakakilos ng Diyos kung ang ating tahanan, sa loob mismo ng ating tahanan, watak-watak tayo, kanya-kanya tayo, at kung saan-saan tayo nagpupunta, nagsisiraan, nagkakanya-kanya tayo sa ating buhay. Dapat magkaroon tayo ng unity, nagpa-participate tayo. Kung ikay anak, maging anak. Kung ikay magulang, maging magulang. Huwag tayong maging magulang kung ikay anak at huwag kang maging anak kung ikay magulang. Dahil ang responsibility ng magulang na ipapasa sa mga anak, kaya ang mga anak nagiging magulang. Nababaliktad ang sitwasyon, nawawala ang cooperate, nawawala ang lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay kapag wala sa lugar, nagkakagulo-gulo. Kaya dapat lahat tayo makioperate, magkaroon ng organize. Kaya meron dito mga leaders and pastor and teachers para tayo ma-organize at mailagay sa tama, and the miracle will happen. Amen?
pagpapalain tayo at i-bless tayo ng Panginoon kung lahat tayo nakikooperate. Mahalin sa nakikita natin ngayon, napakahirap magbigay ng pera, lalo sa mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Pero ngayon, meron pa tayong mga activities and mga plan na palakayin na ng church, subalit para ang tingin mo kulang pa ang iyong hanap buhay para ibigay sa church. Pero kung tayo mananatili, kahit maliit lang yan, pag pinagsama-sama natin yan, malaki yan para sa Diyos. Sabi ng exhortation kanina, 2 kusing lang, nalugod ang Panginoon. How much more pa, ngayong panahon na to, wala na namang 1 kusing na nakalabas ng ating Bangko Sentral. Pinakamababa na po yata ang piso. Kung yung piso mong yan, ibigay mo sa Panginoon, lalo na sigurong pumapalakpak at Panginoon at i-post ka pa sa Facebook. Itong batang ito, nagbigay ng piso. Itong nanay na ito, nagbigay ng piso. Ganyang kahalaga ang Panginoon, ang yung ginagawa sa Panginoon. Kaya lang, minsan lang po sa ating buhay, hindi tayo nakikipag-participate sa ating mga ginagawang organisasyon o sa loob ng church. Alam niyo po ba na may tinatawag na trap? Paki-screen nga po. Pakalagay sa screen. Don't let things in this life steer your life from you. Alam mo ba na may invisible trap na tinatawag na comfort zone? Nakita niyo po ba yan? Minsan pagka nandoon na tayo, isipin mo na parang ikaw ang dagang iyan. Dahil ayaw mong makipag-participate, ayaw mong gumalaw, ayaw mong umalis, sa kinauupuan mong yan, well, yan naman po yung mabuti na lagi kayong nasa upuan yan. Well, ang problema lang po, kapag nanatili kayo sa upuan yan at hindi ka nakipag-participate, yung upuan yan ang sisira sa iyo. Dahil pag nasira ang upuan yan, wasaka, plakta, aksidente. Kaya nag-iingat ko yung aking anak, lumiban-liban ka ng upuan at baka mawasak. O kaya doblehin mo. Katulad nga po ng dagang iyan, tuwan-tuwa siya kumakain. Nasa loob ng isang bote, ano po ang nangyari? Hindi niya namamalayan yung kanyang comfort zone dahil busog siya, napipid siya, pinagpapala siya, bless na bless siya. Ayos na sa kanyang buhay na hindi niya nakita. Lumulubog na pala siya unti-unti. Hanggang ano ang mangyayari sa dagang yan? Hanggang hindi na siya makalabas. Mamamatay na siya dyan. Natrap na siya. Huwag mong hayaan kapatid na parang ikaw na yan at ako na hindi na gumagalaw. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Dahan-dahan naman, baka mag-collapse. Sobrang galaw. Alam niyo po ba, ito yung maaaring mga karunungan at kaalaman na ating natututunan sa Bibliyang ito. Pero mayroong isang bagay na gusto kong i-share sa inyo. Buhat sa ating Bibliyang binasa na wala sa aking outline, dahil ito yung aking pinagmumuni-muni at aking nga pong pinag-aralang mabuti at pinag-isipan at pinag-pray sa Lord, na sabi ko, Lord, nasabi dito sa 6:9, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba ito sa dami ng tao? Ang tanong ko'y, bakit may bata sa lugar na iyon? Ito'y napakasimpleng istorya, pero bakit may bata sa istoryang ito? Imposible po bang itong mangyari? Imposible, pero naririto na to sa Biblia. Ano ang ginagawa ng batang ito? Sa paghahayo, sa pagmimisyon ng Panginoon, naroon na ang batang ito. At just imagine, ang batang ito, nakikinig sa salita ng Diyos. Tingnan nga yung ating mga kabataan. Salamat sa Diyos. May mga kabataang naririto na willing nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi yung mga batang nandiyan sa kalabasan na walang inatupag, kundi skiri, tik-tik-tik, tiktok ng tiktok. Di ba? Yan na uso ngayon. It's really hurt. Ganyan pa siya. Di po ba? Yung mga kabataan ito, may tinatamaan po ata dyan. Yung mga walang ginawa, kundi mag-tiktok-tiktok na pa-tiktok-tiktok. So hindi ka naman po minamasama. Exercise sa ating buhay. Kaya lang nadadala tayo, na-influensyahan tayo ng medyang ito na parang wala na tayong ginagawa at nalalayo na. Subalit ang batang ito, sa kanyang kamusmusan, nandoon na at mayroon ng responsibility na dapat niyang gawin. May responsibility. May ginagawa na siya. At sa aking pag-iisip at pagbabasa, bakit may batang naririto? Naalala niyo po ba na ang mga batang ito, sino ang mga kapwa ko magulang? Alam naman po natin na ang mga anak natin ay mahal na mahal natin. Di po ba? Dahil tuwan-tuwa ka dyan, dahil cute na cute ka, poging-pogi, at kamukhang kamukha mo, sabi mo. Hindi po ba? At kung maaari ang mga batang ito, ayaw na ayaw mong masasaktan, ayaw na ayaw mong mahihirapan, at gusto mo laging nasa pananaw ng iyong paningin.
Tama po ba? Katulad ng pagmamahal ni Isaac sa kanyang mga anak at higit sa lahat, itong si Jesse, na tatay ni David. Naalala ko po na sabi nga po doon sa 1 Samuel chapter 17, kung bakit may bata roon, maaaring ito'y katulad din ng nangyari dito kay Samuel o kay King David sa 1 Samuel chapter 16 verse 17 o 15 verse 17 po, na kung saan sabi ni sabi ni Jesse sa kanyang anak, na sabi niya ang kanyang mga kapatid ay nandoon sa labanan. At ano po ang ginawa ni Jesse? Ang sabi niya doon, anak, David, pumunta ka nga doon sa mga kapatid mo at magdala ka ng tinapay, magdala ka ng sibeda upang mapakain mo at kamustahin mo ang iyong mga anak. So sa akin pong palagay, ang batang ito'y inutusan ng kanyang ama upang pakainin din ang kanyang mga kapatid. Maari po. Dahil meron siyang mga anak, mga kapatid na hinahanap. Subalit dahil sa sobrang dami ng tao, 5,000 katao ang nararaon, hindi niya makita ang kanyang mga kapatid. There's a problem in this history. May problema ang bata. Dapit hapon na. Hindi niya pa nakikita ang kanyang mga kapatid upang pakainin. Ito'y aking opinion at ito'y karunungan na binigay ng Panginoon na nais kong i-share sa inyo. May problema hinahanap ang taong ito. Problema sa kanyang pamilya. Problema emotional dahil iisipin niya, uuwi ako, hindi ko na ipakain ng aking mga kapatid. Baka pagalitan ako ng aking tatay, magalit ang aking mga kapatid dahil hindi ko sila pinakain. Nandoon ang kanyang worriness, nandoon ang kanyang pag-aalala, nandoon ang kanyang pag-iisip na kung ano-ano pumapasok sa kanyang isipan, mga bagabag na maaaring hindi niya na alam ang gagawin at inabot na siya ng dapit hapon, hindi niya na alam kung paano uuwi. At alam niya na maaaring mapahamak siya sa kanyang daraanan. Subalit ang madinig niya ang salita ng Diyos na alam niyang nangangailangan ang Panginoon ng mga pagkain na papakain sa 5,000 katao, hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang pangangailangan. Sabi niya, Lord, marami akong iniisip, marami akong alalahanin, maraming akong pinagdadaanan at hahanapin sa aking buhay. Subalit nadinig ko ang salita mo, Panginoon, ibibigay ko ang aking lunchbox para sa iyo at para sa mga tao. Ang sabi niya, ibibigay ko. At ang sabi ng Biblia, ano po ang nangyari? Lahat sila'y kumain. Lahat sila'y nabusog. And I do believe personally, isa sa mga taong iyon, ang kanyang mga kapatid ay napakain niya. Sa buhay mo kapatid, maaring mayroon kang hinahangaan. Maraming hinihingi, marami kang hininanais sa iyong buhay. Subalit hindi mo makamit, hindi mo ma-receive ang mga pagpapala, ang breakthrough, hindi mo maranasan sa iyong buhay. Baka kapatid, hinihintay lang ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya ang mga bagay na nasa sa iyo. Hinihingi mo yung kagalingan, baka hindi ka marunong magbigay ng mga bagay na meron ka, na hinihingi ng Diyos. Ano ang meron ka? Sabi ng Panginoon sa Kanya, ano ang meron ka? Ang sabi ng salita ng Diyos, God did not ask for something without giving the ability to do it. Hindi nagtatanong ang Panginoon sa iyo at sa akin upang lamang ikaw ay pahangain niya, upang magyabang siya. Subalit sabi ng Panginoon, kapatid, ano ang meron ka sa umagang ito? Ano ang meron ka? Miracle happen sa ating buhay kung marunong tayong sumunod. Hindi mangyayari ang miracle na to at hindi natin ito mapagkukwentuhan sa umagang ito kung walang batang magbibigay at magpapasalamat sa Diyos. Kaya kapatid, hindi sinasadya na marinig mo ang mensaheng ito, na maaari may pinagdadaanan ka sa umagang ito. Handa ka na bang ibigay ang lahat ng ito sa Diyos? Handa ka na ba? Kung handa ka na, tumayo tayo sa ating Panginoon, sa Kanyang harapan, at patuloy tayong mag-worship sa Lord, na sabi ng Panginoon, little is much when God is in it. Naniniwala ba kayo sa umagang ito na ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan at handa ka na bang ibigay sa Panginoon ang mga bagay na meron ka?
Ang mga bagay na nagpapasira sa iyo, nagpapahamak sa iyo, nagbibigay sa iyo ng karumihan, nagbibigay sa iyo ng kasalanan, nagbibigay sa iyo ng kapighatian, nagbibigay sa iyo ng mga kabigatan. Maring may pinagdadaanan ka sa buhay na hindi nalalaman ng ibang tao. Katulad ng batang ito, na mayroon siyang iniisip, marami siyang inaalala sa kanyang buhay, subalit nang marinig niya ang pangangaral ng Diyos, siya'y nanalig at nanampalataya. And miracle happened. Breakthrough all happened. Kaya napakasarap umawi sa Panginoon na habang inaawit ko ang ating awitin. Ako'y nalulugod at naiiyak sa Panginoon sapagkat sabi niya, breakthrough will happen. Breakthrough will happen in our life. Para sa iyo at para sa akin sa umagang ito. Nasabi mo, Panginoon, kung ibibigay ko, we declare, O Lord, we declare, we proclaim, na ang mga hinahangad namin ay aming makakamit, ang breakthrough, ang physical healing, ang emotional na pangangailangan, ang mga breakthrough sa aming financial, emotional, physical man yan, ay pagkakaloob ng ating Panginoon sa umagang ito. If you are willingness, have a power to get the mighty power of Jesus Christ in your life, and unwilling, have a power to block the breakthrough in your life. Kung ikaw ay unwilling sa umagang ito, hindi ito ito'y magiging hadlang upang hindi mo maranasan, hindi mo makita, hindi mo maramdaman ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sapagkat ang nais ng Diyos, magkaroon ka ng willingness sa iyong buhay sa umagang ito, na naririnig mo ang mga salitang ito na ating pinagbubulayan. The little is much when God is in it. Sa iyong buhay, kapatid, maaaring nagkakaroon ka ng doubt, nagkakaroon ka ng alalahanin, nagkakaroon ka ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaguluhan, ng pagdadalawang isip, pagsasalawahan. Nagkakaroon ka ng pag-iisip na imposible sa Panginoon. Maaaring imposible ito sa tao, maaaring imposible sa iyo, pero sa Diyos walang imposible. E sa umagang ito, let worship the Lord. Let give thanks to Him na ano man ang hinahangad mo sa umagang ito, ano man ang ninanais mo. Magkaroon ng financial breakthrough, magkaroon ng promotion, lumago ang mga negosyo na iyong pinasimulan. Bagamat maliit man ito, pero alam mo sa sarili mo na ito'y lalago, lalaki at lalawak, sapagkat ito ang nais ng Diyos sa Panginoon sa iyong buhay sa umagang ito, na hindi ka lalabas sa bulwagang ito na hindi daladala ang pagpapala na inilaan niya para sa iyo. Let worship the living God and give thanks to Him, sapagkat nais ng Diyos ay mag-multiply ang lahat ng bagay na mayroon ka. Ang nais ng Diyos, ma-empower ka spiritually, na maging kagamit-gamit ka sa kanyang bahay, panambahan, na magamit ka pa sa mga bagay na nais niya upang maging matagumpay ang gawain ito. O ang nais ng Diyos, ikaw ay pagpalain sa iyong mga negosyo, sa iyong trabaho, maging sa iyong pamilya, maging sa iyong karamdaman. Yes, O Lord, we glorify your name. We worship you, O Lord. Hallelujah, hallelujah. We praise you. Yes, O Lord. Hallelujah. Every mouth will confess how great you are in this morning. Oh, we worship you. Pour out the Spirit in the midst of us, O Lord. Katagpuin mo ang lahat ng pangangailangan ng mga taong naririto, O Diyos. Nananalig na nanampalataya sa iyo, O God. Alam namin na walang imposible sa iyong makapangyarihang salita, sa iyong makapangyarihang pagpapaya sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. Nakikita namin ang katagumpayan, nakikita namin ang kagalakan, nakikita namin ang kagalingan, nakikita namin ang kapatawaran, nakikita namin ang lahat ng aming pangangailangan sa umagang ito, Panginoon. Alam namin nakikilos ka, gagalaw ka, mangungusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin naririto, O Diyos. Sapagkat alam namin, Panginoon, na naririto ka at naghihintay sa mga taong nananalig, nananampalataya sa iyo at nagbibigay ng papurit pasasalamat sa umagang ito. Oh, hallelujah, Lord. We glorify your name, Panginoon.
Pinapupurihan ka namin. Kaming lahat na naririto ay sabay-sabay na nagtataas ng kamay, nagpupuri, nagpapasalamat at niluluwalhati ka sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay dakila. Ang pagmamahal mo ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Marami pong salamat, Panginoon, sa victory. Maraming salamat sa triumph. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala na nilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto. Maraming pong salamat sa kagalingan, sa kagalakan, sa kasiyahan. Marami pong salamat sa breakthrough in all areas, in all aspects of our lives. Nalalabas kami sa bulwagan nito na daladala ang mga pangako mo, daladala ang mga pagpapala mo, daladala, O Lord, ang kapangyarihan mo na bumabalot sa buhay namin mula ulo hanggang paa. At lalabas kami na daladala ang kagalakan na nagmumula sa iyo sa umagang ito. Ama, marami pong salamat sa aming hapong nagturo. Marami pong salamat sa Santong Espiritu na naging mabuting tagapagturo at guro namin sa umagang ito, na siya nga pong nagturo at nagbigay ng karunungang kaalaman sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto. Marami pong salamat sa bawat isa na nanonood online at sa mga taong naririto on-site. Patuloy mong pagpalain, i-bless ang mga bawat isa na nakapakinig mga salitang ito. Panginoon, ingatan mo kami at gabayan hanggang makarating na maluwalhati sa aming nga pong panandaliang tahanan dito sa lupa. At anuman pa po ang aming gagawin sa umagang ito, ikaw na po siya ang nawang maluwalhati at malugod sa lahat ng gagawin pa po namin sa maghapong daraan sa aming buhay. O Lord, let your will in your way ang mangganap sa buhay ng bawat sa amin at lalabas kami sa bulwagang ito nagdala-dala ang kagalakan, kapayapaan, nag-uumapaw na pagmamahal, buhat sa Santong Espiritu na ibinaba ng ating Diyos sa umagang ito. At hallelujah, Lord, we glorify your name, and God bless you all. God bless everyone. See you on next Sunday. You are the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies set my foes, came upon me to eat of my flesh, to summit and fail. Omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge. Don't wanna run to you. You are the God of the breakthrough. Breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, walls fall down when I shout through. Strongholds break when I preach you. So I'm gonna praise you. You are the God of the breakthrough.